Possible ba na talagang umabot sa $1 si Dogecoin sa taong 2026? Habang si Doge ay tahimik na gumagalaw sa itaas ng 0.12 na presyo, unti-unti ring bumabalik ang lakas ng buong crypto market. Tumataas po ang market cap, umaangat si Bitcoin sa ibabaw ng $87,000 at kasabay nito, bumabalik ang pag-asa ng mga investors. Kaya ngayon, kailangan nating himayin kung hype lang ba ito o may technical at market basis ba talaga ang pangarap na $1 Dodge. Habang pinag-uusapan ang future o hinaharap ni Dogecoin, malagang tingnan ang buong crypto market dahil ngayon ang total market cap ay nasa $2.97 trillion. Si Bitcoin ay matatag sa itaas ng $87,000. Si Ethereum ay unti-unting umaangat at pati sina ADA, XRP at Solana ay nagpapakita ng momentum. Kapag ganito po ang kondisyon, nagiging bukas ang risk appetite ng mga investors. At dito po madalas pumapasok ang kapital sa high beta assets, gaya po ng mga meme coins. Ang epekto po nito kay Doge ay napakalaki dahil tuwing may market recovery, si Doge ay kadalasang isa sa unang sumasabog dahil sa retail-driven demand. Si Dogecoin ay kilala sa pag-angat tuwing meme-driven super cycles. Ito yung mga panahon na social media buzz ay sobrang lakas at ang mga retail buyers ay sabay-sabay pumapasok. Sa ganitong setup, si Doge ay mas mabilis gumalaw kumpara sa big caps, lalo na kapag nag-breakout si Bitcoin dahil ang kapital ay dumadaloy pababa papunta sa high-risk, high-reward coins. Para po sa atin, mahalaga ito dahil ang ganitong cycle ay hindi po technical lamang, kundi emotional at psychological. Psychological. Kapag bumalik po ang meme hype, nagiging fuel or gasolina ito ng explosive price movement na kayang magdala kay Doge sa mga level na dati ay parang imposible. Ang isa pang posibleng catalyst ay ang institutional access. Kapag si Dogecoin ay mapasama sa mga ETF products, kasama sina BTC, ETH at Solana, lalawak po ang demand base niya. Dahil magkakaroon po ng exposure ang traditional investors na dati ay walang direktang access sa meme coins. Ang ganitong development ay pwede pong magbago ng narrative ni Doge. Mula joke coin papuntang speculative asset na may institutional backing. Ang market impact po nito ay structural dahil nagiging mas stable ang liquidity at mas malalim ang order books. At kapag nangyari ito, mas nagiging realistic ang long-term targets gaya ng $1 lalo na kung tuloy-tuloy ang adoption. Sa technical side, kailangan makita ang clean breakout sa previous resistance at ang tuloy-tuloy na formation ng higher highs para masabing nasa long-term uptrend si Doge. Sa ngayon nakaipit po siya sa pagitan ng 0.12 support at 0.13 resistance. Pero may early bullish signs. Ang MACD ay nagpapakita ng potential bullish crossover dahil ang MACD line ay nasa itaas na ng signal line. Habang ang RSI ay umaangat mula sa oversold zone at nasa 44. Kapag nag-hold ang structure na ito, posible po ang breakout papuntang 0.14 hanggang 0.15 sa short term. Ngayon, kung makuha po ni Dogecoin ang 0.13 level, magbubukas ito ng pinto papuntang 0.14 at 0.15. At ang ganitong galaw ay psychological boost para sa market dahil magpapakita ito na kayang i-defend ng bulls ang structure. Pero kung mabigo po siyang manatili sa itaas ng 0.12, posibleng bumalik si Doge sa 0.115 hanggang 0.11 range. Para po sa atin, ang zone na ito ay critical decision area dahil dito po makikita kung continuation ba ang mangyayari o reset ng momentum. Kaya bawat galaw dito ay kailangang bantayan ng mabuti. Balitang Bitcoin po tayo. Habang papalapit po ang pagtatapos ng 2025, may isang crypto na muling nakatayo sa gitna ng lahat at yan po ay si Bitcoin. Ngayon nasa $87,755 po siya. Hindi bagsak pero hindi rin ligtas dahil ang buong market ay nakatingin sa iisang level,
At yan po ay ang $90,000. Isang presyo na kapag nabawi ni Bitcoin ay maaaring magdikta ng tono bago matapos ang taon. Pero kapag nabigo, pwede pong magbukas ng mas malalim na paghinga pababa. Ayon po sa mga analyst, hindi basta numero ang $90,000. Isa itong confirmation level. Kapag nabawi ito ni Bitcoin, malinaw na signal ito ng year-end bullish momentum. Sa ngayon si Bitcoin po ay halos 10% down year to date kahit na may spot ETF approvals at lumalaking institutional demand. Ibig sabihin hindi pa tapos ang laban, lalo na kung iisipin na mula po sa all-time high na $126,198 noong October 6 ay bumagsak siya ng mahigit 30%. Kaya para po sa market, ang tanong ay simple. Kaya pa ba ni Bitcoin na bumangon bago magsara ang 2025 o ito na ang simula ng mas mahabang consolidation? Ayon po sa isang crypto analyst dito, si Bitcoin ay kasalukuyang gumagalaw sa outer edge ng isang malaking support zone. Parang nakatayo po siya sa gilid ng bangin at dalawa lang ang posibleng mangyari. Una, mabawi po niya ang $90,000 at kumpirmahin ang bullish trend. Pangalawa, bumalik siya sa mas mababang support sa pagitan ng $84,000 hanggang $85,000. Ang mga level na ito ay hindi po basta numbers. Ito ang magtatakda kung saan tutungo ang next major trend ni Bitcoin. Kaya bawat galaw dito ay may bigat dahil ang market sentiment ay umiikot mismo sa support at resistance na ito. Ngayon ay balitang Pi Network naman tayo. Sa gitna ng pagbagsak ng crypto market, may isang project na tahimik pero matibay ang galaw. Habang ang karamihan sa altcoins ay dinudurog ng takot at liquidation, si Pi Network ay nananatiling kalmado. Sa kabila ng 8.7 million Pi token unlock at isang market na puno ng uncertainty, nanatili si Pi sa itaas ng 0.20 support. Hindi po ito normal na reaksyon at mas lalong hindi po ito aksidente. Karaniwan sa crypto market, kapag may malaking token unlock, inaasahan agad ang sell-off. Supply shock ang unang iniisip ng marami. Pero sa kaso po ni Pi Network, hindi ito nangyari. Nanatili si Pi sa itaas ng 0.20 level kahit na may dagdag na 8.7 million Pi sa circulation. Ibig sabihin nito ay sapat po ang demand para saluhin ang supply. Para po sa atin, malinaw itong sinyales na hindi puro speculation ang hawak ng ecosystem. May mga users na hindi po agad nagbebenta at ito ay indikasyon ng tiwala. Kapag ang presyo ay hindi po bumibigay sa ganitong event, kadalasan ay may mas malalim na dahilan. Sa upside, ang pinakamalapit na kalaban ni Pi ay ang 0.23 resistance. Ito ay ilang beses nang sinubukan noong December. Pero lagi pong nare-reject. Pero para ma-break po or mabasag ito, kailangan po ng mas mataas na volume at confidence. Kapag na-flip ito bilang support, posibleng target po ay ang 0.25. At kung malampasan po niya ito, ang 0.28 ang susunod na major level. Kaya para sa atin, ito po ang mga area kung saan nagbabago ang market psychology. Dito po pumapasok ang momentum traders at bagong interest. Ang MACD naman po dito sa ibaba ng chart ay nagpapakita ng flattening trend. Ang MACD line at signal line ay malapit po sa zero. Ibig sabihin nito ay non-directional bias. Walang malinaw na kontrol ang bulls o bears. Samantala ang RSI ay nasa 47.19, bahagyang mas mababa sa neutral 50. Hindi po ito oversold, hindi rin ito overbought. Para sa atin, malinaw na nasa waiting phase si Pi. Ang market ay nag-o-observe at naghihintay ng malinaw na signal bago gumalaw. Habang papasok ang bagong taon, ang crypto market ay muling humarap sa isang yugto ng oportunidad at panganib. Marami pong traders ang nakatingin lang sa price action, pero ang totoong galaw ng market ay kadalasang nagsisimula sa macro events. January 2026 ay hindi po ordinaryong buwan. Ito ay punong-puno ng mga desisyong kayang magdikta kung saan tutungo si Bitcoin at ang buong crypto market. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong pinaka-importanting crypto events na dapat po nating bantayan. Isa po sa pinakamabigat na risk
ngayong January 2026 ay ang posibilidad ng US government shutdown. Umuwi po ang Kongreso para sa bakasyon na walang aprobadong budget at walang malinaw na schedule ng boto. Dahil dito papalapit na ang January 31 deadline. Kapag hindi po sila nagkasundo, maantala ang operasyon ng mga federal agencies. Ang ganitong uncertainty ay hindi po gusto ng market. Kapag may political paralysis, bumabagal po ang regulatory actions. Para sa crypto, delikado ito dahil maaaring maantala ang mga pulisiya na kailangan ng industriya. Kapag takot ang market, kadalasang humihina po ang risk appetite at tayo ang unang nakakaramdam nito. Ang pangalawang event ay ang tungkol sa US Crypto Reserve. May umiikot ding usapan tungkol sa US Crypto Reserve. Kahit suportado ito ni Pangulong Trump, hati pa rin. Hati pa rin ang Kongreso. Ayon po sa Polymarket, 27% lang ang tsansa na magkaroon ng Bitcoin Reserve bago ang 2027. Ibig sabihin mababa pa ang probability. Ngunit mahalaga pa rin itong bantayan dahil ang ideya pa lang ng state-level crypto reserve ay bullish sa long term. Kapag seryosong pinag-uusapan ito, nagbabago po ang narrative ng crypto. Mula po sa speculative asset, papunta sa strategic asset, at ang narrative ay may kapangyarihang magbago ng market behavior. At ang pangatlo ay tungkol sa Fed rate cut bets. Ang Federal Reserve ay isa po sa pinakamalakas na influencer ng crypto market. Sa ngayon, bumaba na ang tsansa ng rate cut sa January meeting. Ayon po sa CME FedWatch, 13.3% na lang ang posibilidad ng 25 basis point cut. May 86% chance na manatiling pareho ang interest rates. Ito ay dahil sa mas malakas na quarter 3 GDP data at mga naunang cuts noong 2025. Nitong 2025 po. Kapag wala pong cut, mas humihigpit ang liquidity. At kapag humihigpit ang liquidity, kadalasang nahihirapan ang crypto na umakyat. Dahil umaasa po ito sa excess capital sa sistema. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay ang January 2026 ay isang high stakes na buwan. May government shutdown risk, may landmark crypto legislation at may critical Fed decision. Ang tatlong ito ay kayang magdala ng volatility o direksyon. Kaya para sa akin, ito ay panahon ng pagiging mapanuri. Hindi lahat ng galaw ay dapat sundan. Mas malaga ang context kaysa sa candles. Ang mga market ay hindi lang emosyon. Ito ay reaksyon sa policy at liquidity. Kapag naintindihan po natin ang mga event na ito, mas nagiging handa po tayo. Dahil sa crypto, ang may kaalaman ay may kalamangan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon at papasok ang taong 2026, ang crypto market ay muling nagpapakita ng sinyales ng paggising. Matapos po ang ilang araw ng paghina, unti-unti na namang bumabalik ang sigla ng market. Ang tanong ngayon ay simple pero critical. Breakout ba ang susunod o breakdown ang naghihintay? Kaya sa linggong ito, hindi lamang po charts ang dapat nating bantayan. May mga macro events na maaari pong magdikta ng direksyon ni Bitcoin, Ethereum, XRP at ang buong altcoin market. Kaya himayin po natin ang mga susi na dapat po nating tutukan bilang mga traders, investors at saka holders. Ang linggong ito ay puno ng macroeconomic events na kayang baguhin ang market sentiment. Ang Federal Reserve ay maglalabas po ng mahalagang macro report na nagbibigay ng liwanag sa inflation, GDP at saka financial conditions. Hindi ito direktang crypto news, pero dito po nagmumula ang institutional decisions. Kapag nag-shift ang pananaw ng Fed, kasunod nito ang galaw ng liquidity. At kapag gumalaw ang liquidity, ramdam ito agad ng crypto market. Bilang mga participants, tayo po mismo ang tinatamaan ng volatility na dulot ng ganitong mga balita. Sa kalagitnaan ng linggo, lalabas po ang jobless claims data ng US. Nitong nakarang linggo, bumaba ito sa 214,000 na sinyales ng malakas na labor market. Kapag matibay po ang employment, mas nagiging maingat ang Fed sa rate cuts. At kapag delayed ang rate cuts, nagiging alanganin ang risk assets tulad ng crypto. Kahit hindi po ito direktang konektado sa blockchain, ang epekto nito ay tumatagos sa buong financial system. Kaya bilang mga market participants, hindi natin ito maaring baliwalain.
Kasama rin sa babantayan ay ang housing indicators tulad po ng pending home sales at home price index. Ito ay sukatan ng affordability at consumer pressure. Kapag nahihirapan po ang mga consumers, humihina ang risk appetite. At kapag humina ang risk appetite, ang crypto po ang isa sa unang naapektuhan. Kahit mukhang malayo ito sa blockchain, ang totoo ay konektado ang lahat sa macro cycle. Ang crypto market ay hindi po hiwalay sa ekonomiya. Isa lamang itong mas mabilis na mag-react sa asset class. Ang isa pa sa pinakamalagang data sa linggong ito ay ang M2 Money Supply Report. Kapag tumaas po ang M2, nangangahulugan ito ng mas maraming liquidity sa sistema. At kapag may excess liquidity, naghahanap ito ng assets na may mataas na potential return. Dito kadalasang pumapasok ang crypto. Marami pong investors ang tumitingin sa digital assets bilang hedge laban sa inflation. Kaya kung makita natin ang pag-expand ng money supply, maaaring magsilbing gasolina ito sa susunod na crypto rally. Para sa akin, ang linggong ito ay maaaring magsilbing turning point, hindi dahil sa hype, kundi dahil sa kombinasyon ng macro signals. Ang Fed commentary labor data at liquidity trends ay maaari pong magbigay ng malinaw na direksyon. Hindi ito garantiyang bullish agad, pero malinaw na papalapit tayo sa decisive moment. Sa mundo ng crypto, may mga panahon na tahimik ang galaw pero puno ng tensyon ang ilalim. Si Shiba Inu ay isa po sa mga coin na dumaan sa matinding volatility ngayong taong 2025. Halos buong taon po siyang naglaro sa mababang presyo. Marami ang nagtanong kung tapos na ba ang kanyang panahon o naghahanda lang siya para sa susunod na yugto. Sa gitna po ng holiday hype at bagong direksyon ng crypto industry, may mga sinyales na hindi po dapat basta isang tabi. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin kung ano ang maaring mangyari kay SHIB bago matapos ang December 31, 2025 at kung bakit mahalagang maintindihan ang mas malaking picture. Ang US government ay unti-unting tinatanggap ang on-chain future. Ayon kay SEC Chairman Paul Atkins, maaaring lumipat on-chain ang buong financial market. Kasabay nito ang pag-push ng stablecoin adoption. Ito ay malaking balita para sa buong crypto space. Kapag ang buong industriya ay inaangat, hindi maiwasang makinabang si SHIB. Hindi dahil siya ang pinaka-advanced, kundi dahil bahagi po siya ng ecosystem. Sa ganitong senaryo, ang market ay hindi po pumipili ng isang winner. Ang buong sektor ay gumagalaw pataas. Ayon naman po kay Tom Lee ng Fundstrat, maaaring maging sentro si Ethereum sa tokenization ng US markets. Ito ay napakalaga dahil si SHIB ay isang ERC20 token. Kapag dumami ang capital inflow kay Ethereum, natural na may spillover effect. Mas maraming activity, mas malinaw na valuation. Para kay SHIB, ito ay indirect support. Hindi man siya ang bida pero kasama po siya sa entablado. Para sa atin mahalagang bantayan, hindi lang si SHIB kundi pati ang galaw ni Ethereum. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang bulong-bulungan tungkol sa SHIB ETF. Kapag ito ay naging realidad, magbabago po ang perception kay SHIB mula po sa meme coin tungo sa structured asset. Dagdag pa rito ang nalalapit na SHI stablecoin. Ito ay maaaring maging game changer dahil nagbibigay po ito ng real utility, payments, DeFi at saka ecosystem stability. Para sa market, ito ay signal ng maturity. Para sa atin bilang mga holders, ito ay posibleng bagong narrative na magdadala ng demand. Ayon po sa Coin Codex, maaaring umabot daw si SHIB sa presyong 50 digits 7016 bago matapos po ang December 2025. Ito po ay neutral move, hindi po explosive pero hindi rin bearish. Ang data ay nagpapakita rin ng bearish sentiment at saka extreme fear sa market. Ibig sabihin nito ay takot pa rin ang karamihan. Sa crypto, madalas po ang ganitong kondisyon ang pinanggagalingan ng opportunity. Para sa mga traders, ito po ay high risk. Para po sa mga long-term investors, ito naman ay patience game. Habang maraming tao ang naniniwala na ang blockchain ay para lamang sa mga crypto traders at tech enthusiasts, may tahimik na nangyayari sa loob ng traditional na financial system.
Ang pinakamalalaking bangko sa Amerika ay hindi na nagtatanong kung gagamit ba sila ng blockchain. Ang tanong na lang ay gaano po kabilis at gaano kalalim. Tahimik silang kumikilos, walang hype, walang ingay, pero ang epekto nito ay posibleng magbago sa buong financial landscape. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang galaw ng mga US banks patungo sa blockchain at Bitcoin ay isang major shift. Ayon po sa mga ulat na ibinahagi rito ni Cryptos R Us, malinaw po ang trend. 14 sa top na 25 bangko or 25 US banks ay gumagawa na ng Bitcoin products. Hindi ito maliit na porsyento. Kasama po rito ang JP Morgan, Charles Schwab, American Express at USAA. Ang mga institusyong ito ay hindi po basta naglalaro. Kapag sila ay pumasok kay Bitcoin, may malinaw po silang market demand na nakikita. Kaya para sa atin, bullish signal ito dahil ang institutional adoption ay nagdadala ng liquidity, legitimacy at saka long-term stability. Ito po ang klase ng adoption na hindi po umaasa sa hype. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas po ang pahayag ni Paul Atkins ng US SEC. Ayon sa kanya, ang tokenization ay hindi na paparating. Nandito na ito at hindi raw ito mangyayari sa 10 taon, kundi sa loob lamang ng ilang taon. Ito po ang napakalaking statement dahil ang SEC ay dating hadlang sa innovation. Ngayon, sila mismo ang nagsasabing kailangang yakapin ito. Para manatiling competitive ang US markets, kapag ang regulator ay nagbago po ng tono, ang market ay nakikinig. Tayo bilang mga investors ay dapat ding makinig. Para po sa akin, ang pinakamalagang aral dito ay timing. Ang mga bangko ay hindi po naghihintay ng retail hype. Sila ay kumikilos bago pa man ito mangyari. Ang blockchain at Bitcoin ay unti-unting nagiging bahagi ng mainstream finance. Hindi bilang rebel system, kundi bilang upgrade. Kaya bilang mga investors at holders, tayo po ang dapat maging handa. Dahil kapag naging normal na ang digital finance, ang presyo ay hindi na naghihintay. Ang tahimik na galaw ngayon ay maaari pong maging malakas na resulta bukas. Habang ang karamihan sa crypto market ay abala sa mabilisang price action at short-term hype, may isang blockchain na tahimik na nagpapakita ng lakas. Si Hedera at ang token nitong HBAR ay bigla pong umangat ng halos 4% or 4%. Pero ang mas malaga po rito ay hindi ang numero sa chart. Ang tunay na kwento ay nangyayari po sa loob ng network. Kaya pag-uusapan po natin dito kung bakit ang pagtaas ng on-chain activity. Yan, pag-usapan po natin ang tungkol sa pagtaas ng kanyang on-chain activity, mga new accounts at saka TVL na HBAR na maring mas malagang sinyales kaysa simpleng daily pump lamang. Isa po sa pinakamalinaw na sinyalis ng network growth ay ang pagdami ng bagong mga accounts. Sa loob lamang ng 24 na oras or 24 hours, ang new accounts ni Hedera ay tumaas ng halos 73%. Mula po sa mahigit 1,000, naging higit 2,600. Hindi ito maliit na bagay. Mas malaga pa, ang mga account na ito ay aktibong gumagalaw. Ibig sabihin, hindi lang sila nag-sign up at nananahimik. Para sa atin, ito ay indikasyon ng organic growth. May bagong pumapasok at talagang ginagamit ang network. Bukod po sa mga users at holders, mahalaga ring tingnan ang total value lock. Sa loob lamang ng isang araw, ang TVL ni Hedera ay tumaas ng halos 2%. Umabot po ito sa mahigit 67 milyong dolyar. Ibig sabihin may pumapasok na kapital sa mga application sa loob ng network. Hindi po ito speculation lamang. Ito ay aktual na paggamit ng protocols. Kaya para sa atin, ang pagtaas po ng TVL ay indikasyon ng lumalalim na tiwala. Kapag may kapital na nananatili, mas nagiging matibay ang ecosystem. Kasabay ng positibong on-chain data, sa HBAR ay umakyat ng halos 4%. Ang galaw na ito ay hindi po isolated. Ito ay sumasalamin sa pag-improve ng sentiment. Bagamat ang stochastic RSI ay nasa overbought zone, hindi ito otomatikong masama. Kapag ang momentum ay sinusuportahan ng data, mas nagiging makabuluhan ito. Kapag mabasag po na HBAR ang resistance sa
1161, posibleng subukan po niya ang susunod na level. Para sa atin, mahalagang bantayan po ang confluence ng data at saka presyo. Para sa akin, ang galaw po ng H-bar ay mas organic kaysa speculative. Ang pagtaas po ng usage, new accounts, holders at saka TVL ay bihirang magsabay-sabay kung walang tunay na growth. Hindi po ito garantiyang tuloy-tuloy ang pump, pero malinaw po ang direksyon. Sa H-bar ay unti-unting pinapalakas ang pundasyon. Matapos po ang matinding pagbagsak ng market nitong huling bahagi ng 2025, marami ang nag-aakalang tapos na ang laban ni Cardano. Pero sa loob lamang ng ilang linggo, may tahimik na sinyales ng buhay itong si ADA. Isang 10% price hike ang biglang lumitaw habang karamihan ay nawalan na ng tiwala. Ang tanong ngayon ay ito ba ay simpleng relief rally lamang o simula ng mas malawak na recovery hanggang 2026? Kaya pag-uusapan po natin ang technical signals valuation data at market psychology sa likod ng galaw ni ADA. Dahil kung may isang bagay na gustong ituro ng market, iyon ay ang katotohanang ang bottom ay kadalasang nabubuo kapag takot ang nangingibabaw. Mula kalagitnaan ng December, nagpakita si ADA ng kakaibang resilience. Habang patuloy po siyang gumagawa ng bagong lows noong November at saka December, may mahalagang detalye sa ilalim ng chart. Ang RSI ay nagprint ng higher lows. Ito ay tinatawag na bullish divergence. Ibig sabihin, humihina po ang selling pressure kahit bumababa ang presyo. Para sa technical analysis, ito ay madalas na unang pahiwatig ng trend reversal. Hindi ito garantiya ng rally, pero ito ay malinaw na sinyales na unti-unting napapagod ang mga sellers. At dito madalas nagsisimula ang pagbabago ng sentiment. Kasabay ng RSI divergence, nag-flash din si ADA ng MACD Golden Cross. Ang signal na ito ay lumitaw kasabay ng 10% rally matapos po ang Pasko, mula 0.34 hanggang 0.37. Ang ganitong alignment ng indicators ay bihirang mangyari kung walang momentum shift. Ipinapakita po nito na ang mga buyers ay muling nagiging agresibo. Ngunit tandaan, ang tunay na pagsubok ay hindi ang pag-bounce, kundi ang kakayang ipagtanggol ang support. Kapag nanatili si ADA sa itaas ng 0.36, mas tumitibay ang kaso para sa continuation ng recovery. Bagamat positibo ang signals, may isang malagang hurdle or hadlang si ADA. Ito ay ang 50-day moving average sa bandang 0.42. Hanggat hindi po ito nababawi, mananatiling maingat ang market. Ang moving average na ito ay nagsisilbing short-term trend divider. Kapag nabawi ito, nagbubukas po ang pinto patungo sa susunod na target na 0.50, isang dating support noong 2025. Para sa atin, ang reclaim ng 0.42 ay hindi lang price level. Ito ay psychological confirmation na handa na ang mga bulls na lumaban muli. Ang 1-month liquidation heat map naman dito ay nagbibigay ng dagdag na konteksto. May malinaw na liquidity pools sa 0.39 at saka 0.42. Eksaktong tugma sa 50-day moving average. Ibig sabihin may natural na hatak ang presyo pataas. Sa kabilang banda, may clustered leverage longs sa 0.34. Kaya ito rin ang downside magnet. Para sa mga short-term traders, ito ang mga zone na madalas puntahan ng presyo. Para sa mga holders, ipinapakita nito na ang market ay nag-iipon ng enerhiya at ang susunod na galaw ay magiging mas malinaw matapos ma-sweep ang liquidity. Ang isa pang pinakamalagang long-term signals dito ay ang MV/RV ratio. Ang 3-month holders ay may halos 25% unrealized loss, habang ang 1-year holders ay nasa 38% loss. Sa simpleng salita, karamihan ay underwater. Kapag ganito ang sitwasyon, bumababa ang selling pressure dahil ayaw magbenta ng lugi ang karamihan. Ito ang dahilan kung bakit ang ganitong phase ay madalas maging accumulation zone. Para sa mga long-term investors, ito po ay hindi excitement signal, kundi ito ay patience signal. Para po sa akin, ang galaw ni ADA ay classic market behavior. Bumalik po siya sa historical support, nagpakita ng divergence at unti-unting binubuo ang momentum. Hindi ito garantiyang aabot siya agad sa dating highs, pero malinaw po ang isang bagay. Ang foundation ng recovery ay nabubuo.
Ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga matitinding kaganapan dito sa crypto market ngayon. At ayan, ang una ay bakit nga ba sinasabing mawawala daw ang karamihan sa crypto treasury companies sa taong 2026? Ayon po sa mga industry executives, papasok ang crypto treasury companies sa isang mahirap na yugto. Marami sa kanila ang sumulpot noong 2025 bilang bagong paraan para makapasok ang Wall Street sa crypto. Noong una, tumaas po ang kanilang shares dahil sa pagpasok ng malalaking investors. Pero nang bumagsak ang market, bumagsak din ang kanilang valuations. Ayon po kay Altan Tutar, ang outlook para sa mga digital asset treasuries ay bleak. Kapag masyadong marami ang players, natural na may mawawala. At bilang mga investors, tayo po ang unang makakaramdam ng epekto nito. Ang sunod na kaganapan ay bakit kritikal ang 6.24% na galaw ni Bitcoin bago matapos ang taon. Si Bitcoin ngayon ay nasa alanganing posisyon. Kailangan niyang umakyat ng 6.24% para lang tapusin ang taon na positive. Ayon po kay Nick Bukrin, 3 araw na lang ang natitira. Kapag hindi ito nangyari, ito ang magiging unang post-halving year na magsasara sa red. Sa kabila ng mga bullish predictions noon na umaabot sa $180,000 hanggang $250,000, bumagsak si Bitcoin ng halos 30% mula sa kanyang all-time high. Ito ay malinaw na senyales na kahit si Bitcoin ay hindi po immune sa macro pressure. Ang sunod ay ang planong pag-acquire ng Mirai asset sa Corbit. Habang ang iba ay nagiging maingat, may mga institusyon namang lalong lumalalim ang galaw. Ang Mirai Asset Group ay nasa usapan para bilhin ang Corbit, isa sa pinakamalaking crypto exchange sa South Korea. Ang deal ay tinatayang aabot po sa $100 million. Ang mahalagang detalye po dito ay may full operating license si Corbit. Ibig sabihin compliant ito sa regulasyon. Para sa isang malaking financial group, ito ay perpektong entry point sa digital asset. Tahimik pero strategic po ang galaw na ito. Sunod ay bakit mahalagang galaw ang ETH staking. Yan ang ETH staking ng Bitmain. Isa pang tahimik pero mabigat na balita ay ang pag-stake ng Ethereum ng Bitmain. Nag-deposit po sila ng halos $219 million na halaga ng ETH sa Proof of Stake contract. Ito ay malinaw na institutional staking. Ayon po sa analysis, may hawak po silang higit 4 million ETH. Sa APY na nasa 3.12%, maaari silang kumita ng mahigit $370 million kada taon. Para sa atin, ipinapakita po nito na ang yield strategies ay hindi lang para sa DeFi users. Malalaking kumpanya ay aktibo nang gumagamit nito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.